Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Nangyari po yun itang pangarap ko na hindi na lapong service ticket ay yung Chief Rep Bantay Bayan yung Peace and order sa Segunda Distrito pinagtibay sa pamamahagi ng Barangay Tricycle Patrol Units. Salamat po sa inyo at saka sa amin ng mga kapatid ng asawa ko. Salamat po dahil natulungan niyo rin po kami. Marami pong salamat po. 20,000 pisong tulong ibinigay ng Kapitolyo sa mga pamilyang apektado ng Riles Project. Lakas, ganda at galing ng mga kababaihan sa Pampanga, pinarangalan sa Women's Month 2026. Salute Parade, Art Exhibit at Miss Mabalacat 2026 tampok sa pagdiriwang ng Balacat Festival. At Clark International Airport, kinilala bilang isa sa best airports at arrivals sa buong mundo. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, peace and order dito sa 2nd District pinagtibay sa pamamagitan ng pamamahagi ng pamahalaang palalawigan ng mga barangay tricycle patrol units. Upang higit na mapalakas ang peace and order sa barangay, namahagi muli ang pamahalaang palalawigan ng Pampanga ng 81 barangay tricycle patrol units para sa mga bayan sa ikalawang distrito ng Pampanga. Ito na ang ikalawang batch ng distribusyon, kung saan nakatanggap ang bayan ng Florida Blanca ng 33 units, bayan ng Guagua ng 31 units, bayan ng Santa Rita ng 10 units, at bayan ng Sismuan ng 7 units. Pinangunahan ng ceremonial turnover ni na Governor Lilian Pineda at dating Presidente at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo kasama ang mga alkalde at miyembro ng Sangguniang Palalawigan. Ayon kay Gov. Nanay, mahigit 7 na milyong piso ang inilaan ng lalawigan, katuwang si Vice Governor Dennis Data Pineda para sa pagbili ng mga patrol units upang mas mapalakas pa ang seguridad sa mga komunidad. unang-una po, nangyari po yun itang pangarap ko na hindi na lapong service ticket ay yung Chief Rep Bantay Bayan yung Epo Karela, nung may takapupal na kitang pondo, pe pamaligwag pula, pumalyari ni kasi balo yun ako, pachating ko madwang pera, project manya to po Karela. Kung rin maluwag, kasi yung panahon po mabilis, di ba? O kailangan ko yung tricycle 500, kailangan din ng Coretano, agad pumiga program. Kailangan meron tayong 911. Na balod ang din talot, balod ang din kapitan, barangay official, basta yung makibali, inoldak de, liban de. Kung talaking kapitan, kay ba, malagi yung nakapreparing din ngayong istasyon. Batay sa datos ng Pampanga Police Provincial Office, nasa isang pulis sa bawat 1,044 na residente ang police to population ratio sa lalawigan. Dahil dito, inaasahang malaking tulong ang mga bagong patrol units sa pagpapatrolya ng mga force multipliers sa barangay. So, bilang unang din kung motor na rin kayabi na kayo kung magpatrolya ka rin kasulukan na rin barangay. Na kung saan, mamumultiply kayo mo. At least, through your presence kay lugar, ang kakitsu nung namin malalyari kay kinatangbaligi. At the same time, pag-ikitsu po, balo din naman, through our coordination kayo, ang reports po kaya kami at least makapag-action kami accordingly kung naman po itang dapat gawin. Sa kabuuan, umabot na sa 125 tricycle patrol units na ang naipamahagi sa iba't ibang bayan sa Pampanga bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng seguridad. Nagpahayag din ng pasasalamat ang mga lokal na punong ehekutibo sa ikalawang distrito.
Otang ikit na po, dening kawatan na deni, na ikatamo, very vigilant tamo, kaya pa magdurot, pa magronda karembari ko tamo, sigurado po, na po magadwa lang isip lupan din, ikay katamo balena, ikay katamo probinsya. Ala na kayo po nga sabi, nunen dakal pong salamat, kayong pong alang sawang lugod, suporta, at tiwala, bibihalaga, ikay kami po nga balen. Mana ako manok, mana ako karing eskwela, pati mana ako asawa na mauusan na po kaya po yung patron na ini. Maragul asawa, kaya pong grassroots para po maging payapa po karing sa sakuban. Bukod dito, inendorso rin ang ilang patrol vehicles na ipinaayos ng Kapitolyo matapos sumailalim sa repair at maintenance upang muli itong magamit sa serbisyo publiko. Sa pamamagitan ng mga bagong patrol units, inaasahang mas mapapabilis pa ang pagtugon sa insidente at higit pang mapapatatag ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad sa lalawigan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. 20,000 pesos na tulong ang ibinigay ng Kapitolyo para sa mga pamilyang apektado ng RILES Project. 5 pamilya ang kinakailangang mag-relocate dahil sa isinasagawang proyekto sa RILES ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa pamalang panlalawigan. Isa sa mga benepisyaryo ay si Remy Duria, 41 years old na halos 3 dekadang nanirahan malapit sa Kapitolyo. At kamakailan lamang ay kinakailangan na nilang lisanin ang kanilang tahanan matapos itong maapektuhan ng proyekto. Yun nga po, nanginayang po dahil siyempre, nandun na kami, may mga, doon sa bahay. Parang ayaw naming umalis ba, kasi nasanay na kami. Siyempre, yung manibago kami, yung ganun. Saka sanay na kami dito dahil ang hirap po maglipat eh. Lalo na ako, walang tumutulong sa akin. Ang hirap po maglipat, kaya wala po kami magawa. Aminado si Remy na mabigat ang pag-alis sa lugar, na naging bahagi na ng kanilang mga alaala. Ngunit tinanggap nila ito para sa kapakanan ng kanyang anak. Lumapit siya sa pamahalaang panlalawigan upang makahingi ng tulong kasama ang 4 pang apektadong pamilya. At sila ay tumanggap ng tig 20,000 pesos bilang panimulang suporta sa kanilang paglipat. Naalala ko po yung mister ko. Pag wala akong turo, naalala ko po siya sa bahay. Kaya kailangan ko may sumba, kailangan ko may turo, kailangan ko lumabas kasi naalala ko po siya. Nahirapan po ako kasi gusto ko talaga may bahay. Kasi para di po ako habang buhay mangungupay. Yun po ang pinili namin eh. Kasi wala daw po eh. Kaya sabi namin, sige po, kung ano na lang po ang meron, yun na lang po ang tanggapin namin. Siyempre, sabi ko sa anak ko, 12 years old, nag-aaral po siya ng grade 7 sa PHS. Kayanin natin ito, nak, sabi ko. Kaya naghanap po ako ng mas murang bahay, mas murang upahan. Pero ito, nakakatulong na rin po ito sa amin. Pero siyempre po, pang-upa lang po ito eh. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo dahil malaking tulong ang binigay na ayuda upang makapagsimula silang muli sa kanilang bagong tirahan. Kaya patuloy namang tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ang suporta sa mga pamilyang maaapektuhan ng proyektong pang-infrastruktura sa lalawigan. Pero yun nga po ma'am, nagpasalamat kami kay nanay dahil hindi po dahil sa kanila, hindi po namin umpisahan yung paano kami mag-umpisa sa upa. Kaya salamat po sa inyo at saka sa amin ng mga kapatid ng asawa ko. Salamat po dahil natulungan nyo rin po kami kahit papaano po. Marami pong salamat po. Para sa Balita Pampanga, Patricia Kabungkal. Lakas, ganda at galing ng mga kababaihan ibinida ngayong Women's Month 2026. Sa pagdiriwang ng National Women's Month, tampok ang iba't ibang aktibidad sa lalawigan ng Pampanga bilang pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan. Isa sa mga naging sentro ng selebrasyon ang pagbubukas ng art exhibit na Legwan at Tapang, Beauty and Bravery in Kapampangan Womanhood. Noong March 2 sa SM City Clark, tampok sa exhibit ang likhang sining ng mga Kapampangan artists na nagbibigay pugay sa lakas,
ganda at katatagan ng mga babae, hindi lamang bilang ilaw ng tahanan, kundi bilang haligi ng komunidad. Ang naturang exhibit ay handog ng Gamat Kapampangan Art Group, katuwang ang Angeles City Government sa pamamagitan ng Gender and Development Office. Iba't ibang anyo ng sining ang naglalarawan sa kababaihan bilang simbolo ng pag-asa, sakripisyo at tagumpay. Bukas ito sa publiko hanggang March 31. Bilang hudyat naman ng pagsisimula ng pagdiriwang sa Guagua, nagsagawa ng Solidarity Walk for Women ang Municipal Social Welfare and Development Office, katuwang ang Local Council for Welfare of Women. Pinangunahan nito ng Pangulo ng Konseho na si Atty. Janina Lagman kasama ang Soroptimist International of Guagua bilang panawagan para sa pagkakaisa, pagkilala sa karapatan ng kababaihan at pagsusulong sa gender equality. Kasunod ng flag raising ceremony at fire prevention awareness activity ng Bureau of Fire Protection, inilatag ang mga nakatakdang programa para sa buong buwan ng Marso. Hinihikayat din ang publiko na magsuot ng kulay lila tuwing Miyerkules bilang pakikiisa sa advokasya para sa kababaihan. Nakibahagi rin sa selebrasyon ng isang memorial park sa Guagua sa pamamagitan ng pagbibigay ng espesyal na 10% discount sa mga babaeng kliyente para sa lawn at mausoleum lots bilang pagkilala sa kanilang ambag at upang hikayatin ang seguridad at pangmatagalang pamana para sa pamilya. Sa kabuuan, pinatutunayan ng mga aktibidad na ito na ang Women's Month ay hindi lang selebrasyon, kundi isang matibay na paninindigan na ang bawat Juana ay may lakas, tindig at mahalagang papel sa paghubog ng mga makatarungan at inklusibong lipunan. Float Parade, Art Exhibit at Miss Mabalacat 2026 tampok sa Balacat Festival. Matagumpay at makasaysayan ang Balacat Festival 2026 na ginanap mula February 19 hanggang 24 na muling pinatunayan ang pagpapahalaga ng lungsod sa tradisyon, kultura at talento ng mga Mabalaqueños. Binuo ang selebrasyon sa makulay na float parade ng 27 barangay kung saan itinanghal na kampyon ang Barangay Mawake, sinundan ng Makapagal Village at Barangay Mangalit. Kasabay nito ang pagganaka art exhibit ng lokal na visual artists at libreng konsyerto ng Silent Sanctuary at Barabas. Sentro rin ng selebrasyon ng Miss Mabalacat City 2026 kung saan itinanghal na reyna si Minea Cabigting. Sa grand finale sa MacArthur Highway, umalingaw-ngaw ang hiyawan sa street at free dance interpretation. Hinakot ng contingent number 1, the First Mabalaqueños, ang kampyonato at iba pang awards. Sinundan ng contingent number 9 at contingent number 7. Ayon sa mga residente, ramdaman diwa ng pagkakaisa at bayanihan ngayong taon. Binigyan diin ng LGU na ang tagumpay ng selebrasyon ay para sa bawat Mabalaqueño at patunay ng pagyabong ng kultura at komunidad sa lungsod. Mga kabalen, sabay-sabay po nating ipagmalaki ang Clark International Airport na kinilala bilang isa sa mga best arrivals airport sa buong mundo. Isang prestihiyosong karangalan ang iginawat sa isang paliparan dito sa Pampanga. Kinilala ng Airports Council International o ACI World ang Clark International Airport bilang isa sa 6 na pinakamahuhusay na paliparan sa buong mundo pagdating sa arrivals. Sa ilalim ng 2025 Airport Service Quality o ASQ Customer Experience Award. Ang ASQ ang tanging global benchmarking program na nagsusukat ng kasiyahan ng mga pasahero habang sila ay nasa paliparan. Halos 700,000 biyahero sa iba't ibang bansa ang sinuri sa iba't ibang oras at araw. Ayon kay Noel Manangkil, President at CEO ng Luzon International Premier Airport Development Corporation o LIPAD, sumasalamin ang parangal sa pagsisikap ng kanilang team na maghatid ng maayos, mabilis at magiliw na pagtanggap sa mga pasahero. Patuloy na naitataas ng mga paliparan ang antas ng serbisyo ayon sa ACI sa kabila ng lumalaking bilang ng mga manlalakbay sa buong mundo. Tunay na maipagmamalaki at world-renowned ang sariling atin na Clark International Airport.
Dito lang yan sa lalawigan ng Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glotson. Mga kabalen, ilang tulog na lang at Lubao International Balloon and Music Festival na. Para sa mga nanalo ng free tickets, narito ang listahan ng mga winners. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang balita at impormasyon dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguran na ka!